Muted. Maybe unmuted. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Babalik ulit ang ating Pit Cobra Live. At of course, nandito ulit si Rico Brother, no, para mapag-usapan natin ang mga kaalaman sa pagmamanok, sa pagkakalapate, at paano natin alagaan ang ating mga alaga, no? At syempre, mapalad kami ngayon. Kasama natin ang ating bagong ang ating vet, no? Ang ka-brother Doc. And let me introduce first. No, syempre, no, papasalamat kami sa dati nating vet representative na si Doc Vio, no, sa kanyang contribution dito, at nanatili ka pa rin sa aming puso. Ayan. Ngayon, nandito na ang ating bagong Doc na tutulong sa atin na para magpaliwanag at magbigay ng mga ng tips, no? Pagkokondisyon sa pag-breeding, ayan, sa paggagamot, ayan. So, syempre, pakilala natin, no, si ka-brother Doc Eric Binawan. Graduate siya ng Cavite State University. At ang experience niya, of course, yung poultry, vet med, educations, at meron siyang small animal clinic. At ayan, and sales and marketing, isa rin Mason, no? At kaya nga siya ay kabrad natin. Okay? So without further ado, let's introduce our guest speaker for tonight. Walang iba kundi si Doc, si ka-brother Doc. Ayan, Doc. Good evening. Hello, good evening. Good evening, ka-brother Doc. Ayan. Yes, good evening. Thank you for inviting me here sa inyong show. It's an honor po para nandito ako para makatulong sa ating mga nag-aalaga ng panabong na manok at kalapate. So, I'm specifically here to discuss about sa medicine, sa kung paano natin gagamutin yung mga alaga natin. Thank you, Rico Brother, and of course kay Kuyang Peter. Shout out sa mga kuyang diyan. Sa mga kuyang namin diyan, magandang gabi po sa inyo. Ayan, tinanggal ko na yung video. Wala yata yung background mo. Kasi baka yun ang reason yan, mabilis na, wala na akong lag. Talaga medyo luma na tong ating laptop. Ito, mukhang na ako, okay na ako. So siguro ganito na lang muna. Maglagay na ako ng tarp sa likod siguro next time. Anyway, since na bumalik na ulit, no, ang ating Pit Cobra Live, no, dati kasi we're using a different software. Right now it's a totally new look, and hopefully na maganda din ang outcome nitong nating streaming. Ayan. So first and foremost, Doc, parang lumalabas test broadcast pati din tayo. Siyempre sa mga nanonood, will be doing this every week. No, babalik ulit kami every week. At announce kami beforehand, no, kung ano yung mga topics para maka-join kayo sa ating chat, no, sa ating chat session. You can send your comments. Siyempre, like nyo na rin, share nyo rin itong video na ito para makarating sa maraming viewers, sa ating mga co-brothers at mga ka-Pit Cobra. So ngayon, it's some sort of, palagi ko sinasabi, test broadcast. Kasi talagang trial and error tayo dito. But right now, it's totally ours na itong, itong live stream. No, yung nagbayad tayo sa isang provider. And ayun, sana medyo okay na talaga ang ating live stream ngayon. So magtanong kay ka-brother Doc. Of course, ang pinaka-main question is the topic
na lalabas sa mga social media pages natin ng YouTube, Facebook. Ito lang is ang topic natin is isang araw, no? Tanggal ang sipon. Oh, teka, may nagtanong na, no? Mamaya balikan natin yung ating ang ating view, ang ating brother. May nagtanong na eh. Okay? Isang araw, tanggal ang sipon. Okay? Tumayo ang manok ng dahil dito. Actually, nakikita na to sa mga sa mga commercials ng Pit Cobra. Ito yung guaiafenicol na yung lupaypay na yung manok. Pakita natin, Doc. No, let's give time para mapakita natin tong video. Ayan, wait lang. Okay, itong video pakita natin. Video. Ayan. So, Tagalog. To. Ito, Doc. Galing to sa isang customer namin sa dealer nung pandemic pa to. No? Nagbenta kami ng guaiafenicol, nag-start kami mag-ikot during the pandemic. Inintroduce namin ito, no? At syempre hindi namin nakalain na nagmamanok din pala siya. Apparently, sinubukan niya to. And then ayun, nung pagbalik namin, iyon ang pinakita sa amin ito. Ayan, no? Manok ko yan, no? Galing, no? Lupay-pay na. Then, kinabukasan daw, binigyan niya, kumbaga, nung binigyan niya ng guaiafenicol, kinabukasan, tumayo na. Kumbaga, tuyo at tumayo. Ayan. Parang bitin ng aking video. Okay na. Pero may ano yan eh, yung sumunod dyan, tumayo na yung manok. Pero marami na rin nakapanood nito. So, i-off na natin. Okay. Paano ba i-off ito? Hide stream. Okay. Ayan. So, may mga viewers na rin din tayo. Ayan. Sige, Doc. Rico, brother, doon sa guaiafenicol kasi, posible talaga yan na gumalik agad yung manok. Dahil may dalawang ingredients yung guaiafenicol. Pinakita nyo na sa akin ito dati, yung guaiafenicol. And nung nakita ko nga siya, sabi ko, this is a good, magandang gamot ito. This is, sabi ko sa sarili ko, this could revolutionize yung paggagamot natin sa mga panabong nating manok. Because yung 2 ingredients niya, maganda yung combination niya. So yung guaiafenicin, which ito yung nagpapalambot noong plema doon sa baga ng manok. So para madaling mailabas, para makahinga ng maayos yung manok. Tapos yung guaiafenicin din, meron siyang relaxing effect. Para siyang muscle relaxant. So, medyo gumaganda talaga yung pakiramdam ng manok. Tapos yung isang ingredient, yung chlorphenicol, napakabisang gamot ito para sa bacterial infection. Especially kung halimbawa yung pisik o yung coryza, yung halak, yung mga respiratory diseases ng ating mga ibon, mabisa talaga gamot itong chlorphenicol. Kaya no wonder marami talagang gagaling dito, and this could revolutionize the treatment of our game cows. Maganda ito na product ng Pit Cobra. Wow. Oo. Actually, talagang natutuwa nga kami, no? Natutuwa nga kami doon sa mga response, no, sa mga feedback na nakukuha namin with this new product, at hopefully nga makarating nga sa buong Pilipinas, kasi sa ibang bansa, especially sa Amerika, sa Cambodia, yan, meron tayo niyan, no, sa Mexico, even Honduras,
nakakarating na 'tong produkto na ito at nakita nila yung epekto. Kaya nga ang galing na walang katulad, yung bilis bisa at bilis galing. At lately, naging ano tayo, caplet na. No? Dati kasi capsule to na pwedeng half dosage sa kalapate. Nung sinubukan ito, mabisang gamot siya sa one eye cold. Ayan. So I'm surprised Rico brother, na abot pala ang Pit Cobra sa ibang bansa. So ibig sabihin talagang magaling ang mga products ng Pit Cobra. So itong nabanggit mo yung ginawa siyang caplet para yung dosage niya makokontrol. Importante yon sa ating mga nag-aalaga kasi baka ma-overdose natin. Especially yung tinitimpla natin, baka magkamali tayo. So it's according dun sa label, it's isang kutsarita sa bawat galon ng tubig. Yung sa powder ito, sa powder. Sa powder. Sa powder. So halimbawa nasa range yung ating mga manok. So kailangan sa tubig natin ihalo kasi hindi natin pwedeng habulin lahat ng mga manok doon sa range. So sa tubig talaga natin ilalagyan. Tapos ang guaiacol din, whatever form siya, powder or yung caplet, medyo ingatan natin na gamitin sa masyadong bata. Kasi hindi siya recommended para doon sa masyadong bata, yung masyadong sisiw pa. So yung malapit na ilang months na siya before siya maging stag, nasa range na, pwede na yan. Mga 4 months na. Mga 4 months. Yan, 4 months. Mga 4 months, okay na yan. Tapos, kung ang breeder natin ay nangingitlog na, yung babae, wag din natin masyadong gamitin yung guaiacol kasi makaka-apekto siya sa hatchability ng itlog. Ayan, maganda natin laman natin yung contraindication nga, no? Nakalagay naman din yan sa label natin. So, kasi, thank you for bringing this. Pero kung sakali na dumating tayo sa punto na kailangan nating i-save yung ating alaga, ito, mabisang gamot ito para i-save sa respiratory diseases yung ating alaga. For example, meron tayong price hen. Ibig sabihin, talagang maganda yung linyada niya. Tapos bigla siya kasakit ng respiratory diseases. Itong guaiacol, makakatulong ito. Oo nga. Salamat, Doc, no? At ayan, maganda yung mga naipaliwanag, no? May paggamit dun sa powder, dun naman sa kapleta. 5 to 7 days yung recommended namin. Usually, yung iba, nakikita na nila agad, Doc, countless na yung mga feedback na nakukuha namin. Yung isang araw na sinasabi na sa isang kapleta lang. Mawala na yung sipon, di ba? O dapat kahit wala na yung sipon, ipagpatuloy natin ng 5 hanggang 7 araw. Kasi hindi lahat ng bacteria napapatay niya. Nawawala yung sintomas. Magaling siya na gamot talaga para mawala yung sintomas. Pero yung bacteria, hindi siya nawawala lahat. So, ang nangyayari, may naiiwan, tapos nananahimik lang yan sa loob ng ating mga alaga. Pag, halimbawa, pasama ang panahon, biglang babalik uli yung sipon o yung halak, nababawasan yung bisa ng mga gamot natin. Kasi itong guaiacol may antibiotics. So, dapat talaga, pag sinabing 5 to 7 days, dapat ka 7 days talaga, ituloy natin ng 7 days kahit wala na siyang simptomas. Para sa susunod na paggamit natin, mabisa pa rin talaga siya. Ganon din sa ibang mga antibiotics natin na ginagamit, especially itong mga products na antibiotics ng Pit Cobra. Itong nakikita natin sa screen na TMPS, enrofloxacin. So, ang recommendation sa any antibiotics, 5 to 7 days talaga. Yes. So, sa enrofloxacin, it's the liquid yan. Drops naman yan, or oral suspension.
na 5 to 7 days din. Yung limang 5 to 7 drops din. Ayan. Yung TMPS, ganun din. No? Same dosaging ng guaifenicol. It's a caplet form na rin siya ngayon. May nakikita yung dewormer doon sa baba, ganun din yan. Caplet form na rin din yan. Pero again, it's a different topic na yan. Antiparasitic naman yan. Ayan. So, Doc, ito nga, yan, na-prove na nga talaga based on the video. Hindi lang siya kumpleto. But you can watch it sa ating YouTube, sa Facebook. Check nyo yan, yung ating guaifenicol ads na yan. Makikita nyo yung kumbaga, epekto. But again, is to continue pa rin yung gamutan. Totoo yun, talagang mawawala na yung sipon, titigil na yung sipon, tatayo na yung manok, pero nandiyan pa rin yung mga bakterya. So, thank you na at nalaman ng ating mga kapit cobra, mga co-brothers, na tuloy-tuloy lang yung gamutan. Ayan. Sa kalapati, Doc, naging naging okay din ang chlorphenicol at guaifenicid sa kanya. Anything na masasabi mo dito? Ano bang meron? Or sa kalapati, parehas lang din naman yun eh. Ang nagkaiba lang sa kanila, yung dosage. So dahil mas maliit ang katawan ng kalapate, so mas konting gamot ang kailangan niya. Pero basically, it's the same same disease, so same din ang gamot. So kung bacteria yung problema natin, antibiotics ang bibigyan natin. Although mas less common yata sa kalapate ang coryza. Okay. Although parehas silang naapektuhan ng coryza o yung pisik. Pero sa mga manok, very common yan, especially may mga season tayo na pangit ang weather. Yung kasing bacteria yan, nandyan lang yan talaga. Then pag humina ang resistensya ng manok, umaatake sila, especially pag pangit ang panahon. Yes. That's why importante rin yung ma-maintain natin yung health ng ating mga manok. Yes. Ano masasabi niyo, Doc, dun sa one eye cold naman? I'm not really familiar with one eye cold. More on dun sa let's give another lang topic about dun sa kalapate. But for now, it's pero kung game call tayo. Pero kung ang respiratory disease kasi is caused by virus and bacteria or minsan combination na. So pag virus, hindi natin kayang gamutin talaga. Hindi natin kayang patayin yung virus eh. Walang antibiotics para doon. Antiviral drugs, masyado siyang mahal and hindi siya practical para gamitin. Pero itong mga antibiotics natin, ginagamit natin pag may viral diseases. Kasi ang kasunod lagi ng viral disease, inaasawahan siya or sinusunuan siya ng bacterial disease. So, ginagamot natin ng antibiotics. So, itong chlorphenicol, pwede natin gamitin yan sa ibang sakit, hindi lang sa bacterial, pwede rin sa viral. But again, it's the same 5 to 7 days sa kalapati man yan o sa manok. Wag niyong iso-shortcut. Tama. Kasi in the long run, mas mahihirapan tayo. Especially kung halimbawa mas marami yung manok mo, in the long run, mas malaki ang price na babayaran mo eh. So, prevention, usually it's, 3 to 5. Siya ang pinakamurang gamot. Siya ang pinakamura. So, pag gagamutin lang natin talagang tinamaan tayo ng sakit, ituloy lang natin ang 5 to 7 days ang antibiotics natin. Sa treatment, sa dosage kasi na nakalagay dyan, 3 to 5 days yung prevention naman. Ayan. Okay. So, ayan. There you have it, mga co-brothers, mga kapit cobra. Pagdating sa sipon, pisik at alak. Galing na walang katulad. Different kind of, modern na ba ang chlorphenicol, Doc? Yung chlorphenicol natin, antibiotic. Ano po? Modern antibiotic na ba siya? Ano bang matagal na siya sa matagal na siya sa ginagamit. Ang lang kasi sa
fluorphenicol, kaya hindi natin siya masyadong naririnig. Kasi sa tao, hindi na siya ginagamit Yes. or bihira siyang gamitin. Kasi nga may side effects siya na ayaw nating isugal sa tao. Pero sa hayop, ginagamit siya. Pero hindi sa food animals. So halimbawa, itong guaifenicol, gagamitin nyo halimbawa sa baboy or sa broiler, hindi siya nare-recommend kasi yung residue niya, posibleng makain ng tao. Or halimbawa, yung panabong natin na manok, meron palang antibiotics, so mapupunta sa tao, meron siyang hindi magandang epekto. Especially it cause anemia sa tao. Pero sa hayop wala naman problema. Sa tao In the talaga first yung place naman, problema. Doc, di ba, even naman yung mga manok panabong dapat hindi sa for human consumption. Kasi talagang bugbog sarado na yan sa mga antibiotics. Any kind of antibiotics, lalo na yung mga medyo yung antibiotic na hindi unique, di ba? No? So, dapat hindi siya for human consumption talaga. Ayan. Dapat talaga hindi siya kinakain. At saka hindi ayaw naman natin na, di ba, sa sabong, ang kinakain lang naman na manok ay yung natalo. Natalo, oo, ginagawang tinola. Sino ba naman ang gustong matalo ang kanyang manok? So, kung sakali matalo, wag na natin pong kainin. Kasi may mga antibiotics yan. Makakasama po yan sa kalusugan ng ating mga tao. Ayan. So, magandang advice coming from Ka-Brother Doc sa ating mga co-brothers and Kapit Cobra. Huwag niyong kainin yung ating mga alagang manok panabong. Ayan. Okay. So, mga naghahanap ako ng mga tanong. Usually, mamaya, may mga special tayo dito. More on lang to shoutout kasi nga di tayo nag-advertise para sa isang event na ito, sa isang live stream na to. So anyway, Doc, maraming salamat for giving a very important itong mga topics natin. Itong answer dun sa tanong na to na isang araw lang na tumigil lang sipon, tumayo ang manok dahil dito. Ayan. So yes, thank you. Thank you, Brother Rick. Rico Brother, kung sa susunod, kung i-invite nyo pa uli ako, pwede pa tayo mag-invite ng mga viewers natin para mas marami tayo mapag-usapan. Oo, head on to our Facebook page at saka doon sa ating YouTube. And then, yung Facebook naman ni Ka-Brother Doc, yan, Ka-Brother Doc, makikita na yan anytime, no? Soon. At tapos you can ask questions directly from his Facebook account, no? At tapos Doc, you can invite also yung mga friends natin to join dito sa ating mga comment section para mapanood nila. But anyway, let's have first yung mga shout out section natin. Actually, may nagtanong but it's more on the conditioning, no, si Marvin, no, Borlagan, yan yata yung pangalan niya. So maganda nga ang Pit Cobra. Okay, pakita natin. Borlagan. Yan. Maganda ang Pit Cobra, ang problema kulang naging sagasa sa laban ng manok. Sinunod ko po ang 21 days conditioning program. Bakit ganun po? Okay, Brother Marvin Borlagdan, abangan nyo ang next The Pit Cobra Live with ating champions of the pit na si Daddy Milievo para sagutin ang tanong ninyo hopefully by Saturday. Confirm na yata to, Saturday. We'll be giving itong invitation or magpo-post kami ng mag-schedule kami ng live stream ng invitation, and then click nyo lang yung interested,
And then, yun, mga same time, mga ganitong oras ulit. Magkikita-kita ulit tayo at mapag-uusapan natin yung concern mo about dito. Anyway, shoutout sa iyo at salamat for being this topic. At syempre, ayan, ang inyong kabrother din, Doc Eric, no? Kabrother Doc, na si Daddy Lobrido Millebo. Shoutout daw kay, shoutout sa iyo din, Sir Daddy. Shoutout din kay Rafi Jalea ng Golden Iron Game Farm. Kung tingin ko, ito yung farm yun na nasa background nyo, kabrother Doc Eric. Sabay Kanila yan. Sana mabisita ko one time. Punta tayo. Nakita nyo, ang lamig, Tingnan mo, puro mga fog sa likod. Ang ganda dyan. And of course, ang inyong kabrad, ang ating kabrad. Yan. And of course, ang ating boss na si Sir Jupiter Trapero. Regards daw sa iyo, Doc Eric. And shout out to Romel Diego, JD Lunas, ang ating mga kapit, ka-JDT yan, kapit Cobra yan. Jamboy Baldovino. Ayan. Si Noel Villamor and Albert Jo S. Canillas. Shout out din. Peter. Ayan, si Boss Jupiter Trapero, no? Colonel Arnold Dizon, kabrad din ito to, Doc Eric. And sir. kabrad din ito si Kuyang Dar Geronimo sa Amerika. Ayan, I think he's watching, hopefully. Another kabrad din naman ulit, si Kuyang Romel Balimban. Sana po magkakwentuhan tayo one time, mga kuyan, sir. Ayan. Ito, ka-brother Doc, ewan ko kung kilala mo sila, si Christian de Monteverde, Rocky Torres Marciano. Shoutout na lang. Shoutout po sa inyo. Good luck po sa mga laban. Ayan, which is nanonood siya ngayon. No? Shoutout sa iyo, ka-brother Christian de Monteverde. Ayan, naglagay pa si Sir Peter ng shoutout din kay Legislador Arthur. Ayan. Sinunod ako. Ayan. Ito pa isa. Saan pwede bumili ng product nyo? Shoutout sa iyo, Chong Nibor. Sa Shopee. No? Search nyo lang yung Pit Cobra doon or sa Lazada. Marami ng produkto doon. No, you can order, no, add to cart lang kayo doon. You can get the free shipping, COD pwede. Pero kung nandito kayo sa Luzon, sa mga poultry supply, available na tayo dito. Ayan. And another shoutout sa iyo, Sir Daddy. Good evening din po sa inyo. Ayan. Okay, I think nabanggit ko na lahat, Doc. At nabot na tayo ng 30 minutes. And this is the end na ng ating ating live stream. Anything to say, Doc? Pwede kayo bumati, no? Pwede kayo mag-shoutout din. No, before we end this our Pit Cobra Live. So, I want to thank Kuyang Peter for inviting me here. Sabi ko nga sa kanya, kasi brand ko siya sa Mason, so hindi ko siya matanggihan. Pero sabi ko sa kanya, more than anything it's an opportunity for me na makapag-share ng aking kaalaman, makatulong sa ating mga nag-aalaga ng manok, and hopefully success ng Pit Cobra. So I wish all the best for Pit Cobra, sa inyo Rico Brother, kay Kuyang Peter, and sa lahat ng bumubuo ng Pit Cobra. And sana makakontribute tayo na maganda doon sa mga panalo ng ating mga patrons, no, sa mga bumibili ng ating mga produkto. I really wish na maganda talaga ang maging epekto sa inyo and manalo yung ating mga laban. Actually, naka-contribute na kayo, Doc, dito by bringing this topic kasi itong guaiacol natin, pag sa times of emergency, lalo na yung manok mo, ito lang yung panlaban mo, nagkasakit pa, may laban na siya kumbaga, mga 3 days before, o kinabukasan, kahit kinabukasan, kailangan mo na siyang ilaban. So, nakakatulong yung agarang pagtanggal ng
yung karamdaman o yung sakit. And then eventually ilalaban mo na handa na siya na wala na siya nararamdaman. So yun yung abangan nyo ang ating ginagawang TVC o yung TV commercial ng Guayap Medical featuring secret muna. Kasi ang storya naman nito is ganun nga, Doc. 3 days before the fight, ito yung isang sa mga winning bloodline niya. No, syempre gusto niyang champion to eh. Nagkasakit, sinipon. Kasi sa pabago-bago ng panahon, 'di ba? El Nino, umuulan noon, ngayon talagang El Nino. Isang yun nga, yung isang bigay. And then kinabukasan, okay na, nagulat siya. So, nag-champion. Champion lang naman siya sa isang local derby diyan sa Nueva Ecija. So, abangan nyo ang ating TV commercial. And maraming salamat din sa ating mga co-brothers sa Pit Cobra na tumakilik sa produktong The Ultimate Game Foul Conditioning Supplement, ang Pit Cobra Ignite Capsule. So, nag-restock na kami sa Shopee. Kung napansin nyo, nag-sold out. Dahil yan, sa patuloy na pagsuporta, pagtangkilik, maraming salamat. Ngayon, nag-restock na kami. Add to cart na at bilhin na. Okay? Sa website, meron din. Sa mga tindahan din, sa mga poultry supply, available na rin ang Pit Cobra Ignite. Actually, ito nga, ayan. Nag-ano na ako ngayon, nagpa-pack na ako ngayon. Kasi kailangan na maraming mga nag-o-order nitong produkto na ito. Okay? So, again, salamat ulit sa ating mga nanonood, sa ating mga viewers, mga Kapit Cobra. And again, this is Rico Brother, together with Brother Doc Eric. Sige, Doc. Yes, thank you po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Okay, magandang gabi at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video, sa susunod na Pit Cobra Live. Good evening, mga po-brothers.